Welcome back sa aking YouTube channel. This is RC Sports TV. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ako nakapag-loan sa GCash ng 50,000 pesos. Yes, tama ang narinig nyo, 50,000 pesos. Ituturo ko sa inyo step by step. Una, kailangan nyo pong gamitin ng GCash nyo. Maghulog kayo, mag-send kayo, hulugan nyo siya ng monthly, tapos mag-send kayo ng monthly, anything, basta ginamit nyo yung GCash nyo. Kasi doon, nare-recognize ni GCash na active yung account nyo. Nice. Pangalawa, syempre, lagi siyang may balance, kahit naman isang daan lang, 200 pesos, ganun. Kailangan may balance siya lagi. Huwag nyo siyang ubusan. Ang una ko palang na-loan sa GCash ko is 25,000. Ayan. 25,000 po. Hindi ako nagbibiro. Una ko pong loan sa GCash yun. Una, binayaran ko siya. Bayad ng bayad. Monthly, bayad ng bayad. Tapos, nung malapit na siya mga 50% na yung ano niya, yung bayarin ko, nakapag-desisyon kami ni Mrs. na bayaran siya ng buo para makapag-withdraw ako ng makapag-loan ako ng mas malaki. No! God, please, no! No! So, ito na nga, binayaran namin siya ng buo. Tapos, syempre, pag nagbabayad po kayo ng monthly kay GCash, dapat due date talaga. Kumbaga, hindi siya lumagpas ng due date. Stop it. Get some help. Before due date, dapat updated kayo nagbabayad sa kanya. So, doon kasi nare-recognize ni GCash na matino kayo nagbabayad ng loan. So, sa second loan nyo, hindi na kayo mahihirapan. Ganito yon. Pagka bayad ko ng around 50% sa 25k na na-loan ko nung una, na napagdesisyon namin mag-asawa na bayaran siya ng buo. As in buo, binayad ko around 12,000 I think. Binayad ko sa kanya, full payment. Tapos, nung okay na, full paid ka na, nag-renew ako sa kanya. Nag-renew ako sa kanya na 50,000. Next, nitong loan ko, 50,000. So, ang the next niyan is makakapag-loan na ulit ako ng 75,000 to 100,000. Damn! Yes. Tama po yung narinig nyo. 100,000. 75 to 100,000 ang range niya. Kasi syempre, pangatlong loan nyo na yon. So far sa ngayon, may loan ako sa kanya. Nakadalawang hulog na ako sa kanya. Which is, yung 50,000 na yon, huhulugan mo siya ng 12 months. Yani 1 year. So, doon pa lang sa 2 buwan na yon, nakahulog ako ng up to date. So, nare-recognize ni GCash yun. So, sa susunod na maglo-loan ako, hindi na ako mahirapan. So, ganito yon. Para hindi kayo mahirapan mag-loan kay GCash, gamitin nyo siya ng up to date. Yani, hulugan nyo siya ng pera. Malaki-laking pera. 10,000 pataas, mga ganon. Tapos, syempre, isisend nyo rin. Kasi si GCash, ginagamit ko si GCash pag naghuhulog ako ng allowance sa mga anak ko. Ang ginawa ko kasi, na hinuhulog ko sa account ko sa BPI, tapos, ikina-cash in ko kay GCash. One time lang yun, wala siyang bayad. So, yun ang ginagawa ko usually kay GCash. Pag kailangan ko na magpadala sa allowance ko sa mga anak ko, kakash in lang ako sa BPI. Tapos, isisend ko na sa mga anak ko, GCash by GCash. So, doon nare-recognize ni GCash yung account ko. Sa side naman ng asawa ko, nakapag-loan siya ng maliit kasi nga, maliit lang din ang pumapasok sa GCash niya. Hindi siya ganun kalakihan at hindi siya madalas nagka-cash in kasi wala naman siyang ginagamit na bangko para mag-cash in. Kumbaga,
transfer to GCash lang talaga sa kanya, GCash to GCash or remittance to GCash. So si GCash kasi parang nire-review niya na gumagamit ka talaga ng bank account sa kanya. So nagtitiwala siya sa'yo. So far, sa ngayon, meron na lang akong 10 buwan na uhulugan kay GCash. Kung nakaluwang-luwang ako, 50% dun na huhulugan ko, pwede ko siyang bayaran nang makapag-loan ako ulit ng more than or nagre-range ng 75,000 to 100,000. No! God, please, no! No! So, sa mga nagtatanong dyan, sasabihin ko sa inyo kung magkano pala yung interest niya. Ayun. Dito tayo sa interest. Sa interest ni GCash, halos same lang siya ni 5.6. Si 5.6 kasi is nagre-range siya ng 20% interest. Si GCash naman is 19%. So, mataas si 5.6 ng 1%. So, halimbawa, maglulun ka ng 50,000, times mo siya sa 19%. So, tutubo si GCash ng 9,500. Ang kagandahan lang dun, monthly mo siya babayaran. Every month, every sahod na darating mo, tsaka mo lang siya babayaran. So, hindi ka na pupunta sa ibang loan agencies or ano ba yan. Tapos pupunta ka doon, magbabayad ka doon, pipila ka pa. Hindi. Kay GCash, pagdating ng due date niya, let's say for example, January 30 yung due date niya, before ng January 30 na darating, dapat naghulog ka na sa kanya or nagbayad ka na sa kanya. Next na due date ko, February 28. Bakit? Kasi walang 29 at 30 sa February. So, binigyan niya ako ng February 28 na due date. So, before ng February 28, mababayaran ko dapat si GCash. Manood kayo dito sa video na gagawin ko, screen record, para maniwala kayo na meron talaga akong loan kay GCash. So, stay tuned and watch this. Dito, bubuksan natin yung apps natin ng GCash. Sa ngayon, walang laman tong GCash ko. Lagyan natin, login natin. Hide natin yan kasi walang laman yan, nakakahiya. Hide natin yan kasi nakakahiya, walang laman. So, ngayon, malalaman nyo kung paano at sa paano ako nakaloan dito lang sa borrow. Ayan, pindutin yung borrow. Tapos, G-loan. Ayan. Ayan. Ayan, nakikita nyo naman dyan, di ba? One loans availed, 50,000 pesos. Nakalagay dito sa taas, fully pay your loans to borrow again. So, ito pala yung monthly ko. Ayan, 4,961.67. Due date on February 28, 2025. Nakalagay dito, 2 of 12 paid. Ibig sabihin, dalawang hulog na po ako sa kanya. Ayan po yung bali yung lahat ng breakdown ko. Ayan. Ayan. Principal amount 3,766. Tapos interest due 1,195. Ayan. Kaya nagiging 4,961. Payment schedule. Ayan. From December, nagbayad na ako. Tapos January. Tapos next na due date ko is February hanggang November. Ayan. Balik tayo dito. Transaction history. Ayan.
Ayan, yan ang nare-receive ko kasi meron siyang processing fee 1,500 wag process niya. Tapos na-receive ko yung ang bilis niyang magbigay ng loan. Na-receive ko sa kanya is 48,500 pesos. Yan yung na-receive ko. Tapos loan documents. Yan, of course. Kailangan yan. Hide lang natin yung loan account. Mga terms and condition, meron siya. At yan, kompleto. Nag-loading yung internet natin. Yan. Accept mo lang yan. At yan. Marami siya dyan. Data privacy agreement. Yan. G-loan, Fuse lending data. Okay na yan. Disclosure of statement. Yan. Yan yung ano ko, address ko. Pag hindi ako nakabayad, dyan nila ako puntahan. 50,000 yung loan ko, ganyan. Tapos meron akong processing fee. Total finance 1,500. Yan. Add-on interest 1.59% per month. Contractual interest 2.79% per month. Effective interest 3.31% per month. Pag late payment ka kasi, meron kang 1% of loan amount. So, dapat up to date kayo mag-loan ay magbabayad. So, yun. Sa mga gustong mag-loan dyan, hindi naman sa sinasabi ko na mag-loan kayo. Ito, pang emergency lang. Ayan. Yung Gcash ko, laging may laman yan. Ayan. 488. Huwag niyong ubusan. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na mag-loan kayo. Ang gagamitin mo sa loan is for emergency lang. May emergency kayo, mag-loan kayo. Maliit lang naman interest niya. At least, hindi katulad ng mga Bombay na interest niya 20% tapos araw-arawin ka pa doon, di ba? So at least ito, monthly mo siya babayaran. Pag sweldo mo, bayaran mo. Yun lang. So sana may natutunan kayo dito sa video ito. Maraming salamat. Bye bye.